Kasi Available na ba yung jet? ay, Ah, yun lang. Oo nga, kung naka-ready na ba yan. Oo, Pero kasi yun sige. nga din yung pinupunto nila, di ba, Oo. Manong Ted, na we still have a working judicial system. So bakit kailangang ibigay agad doon sa ICC? O baka Well, let's siguro see. kung sakasakali na naman maging abala sila, mag-deliver kayo diyan sa basement ng isang hotel. Oo, at mapuno na ho yung armored van at sasabihan ka noong tagapangasiwa sa pangungulimbat. Oh. Sasabihin, kunin nyo na to, 2 bilyon na yung nandito. Ay. Today, mga kapatid, Monday na nga po, anong petsa na ngayon, Ma'am Maricel? February 16, 2026, ang bilis ng panahon. At bukas nga po, ibisperas na ng Miyerkules. Makakita po ninyo, ay talaga naman, ha? O sige, so ano ba ang lakad ngayon ni Presidente, Miss Malacanang Girl? Ngayon, Manong Ted, merong schedule si Presidente ngayong umaga sa Taytay Rizal. Meron silang mga launching doon ng kanilang mga pabahay program. Tinututukan pa rin nila after nung changes sa leadership dyan sa DSUD. Okay, so well, sana ho naman din at ito ho ay magtuloy-tuloy na kasi mukhang naghahabol sila doon sa ipinangako, di ba, na 1 milyong pabahay nung siya kauupo pa lamang. Kaya nga Yeah. nagkaroon ng changes dyan eh, ha? Oh, pero aminado sila di nila kayang gawin yung 1 million eh. Imposible na makuha yung 1 million a year. Kaya binago nila yung kanilang target. Lesser na yung number dahil wala, To be hindi more kaya. realistic about it. Oo. Basta Kailangan maging importante lang realistic. bawas-bawasan ang tongpats doon sa mga... Okay. Aray ko. Anyway, so maliban doon, ano pang schedule ng Presidente? Mukha bang naka-recover na siya sa kanyang timbang? Kasi nga, kapansin-pansin yung kanyang soup diet. Kahit naman ikaw eh. Oh. Di ba? Mag-soup diet ka ng ilang araw, sigurado 3 ko. days eh. Oo. Oo. So, kumusta ang kanyang timbang? Mukhang ano pa rin siya eh. Mas payat pa rin siya kesa doon sa before siya nagkaroon ng diverticulitis. Pero sabi nila, he's better now. So, I assume he's better kasi lumalabas na siya ng Malacanang. Nung 1 whole week, more than a week actually, Manong Ted, di namin siya nakita outside Malacanang. Nag-i-event siya doon lang mismo sa loob ng palasyo. Tapos, meron pang mga events doon na hindi niya rin sinipot, di ba? Oo. Oo. Ako naunawaan ko naman yun kasi ang balita ko may discomfort yan, no? Kapag yung sakit na yun may discomfort, so hindi ka talaga pwedeng maglalabas. Yes. Hindi ba? May mga alam mo na, yung mga pangangailangan na dapat mabilis ka makakapag-responde. Yan. Alam mo na yung ibig ko sabihin, di ba? Alam mo na yung ibig ko sabihin diyan, no? Oo naman. Yung Kasi sinasabi. syempre pag sa labas, mga portalet lang. Emergency. Yun na iisip kong Saka may emergency. discomfort nga. So, naunawaan natin yan. Alright, sige po. So mga kapatid, ang dami ho natin mga pag-uusapan this morning sa lahat po ng ating mga uri manggagawa nga po na haharap po sa hamon ng buhay at hanap buhay. Ang tanong, kayo ho ba'y nakakapansin sa patuloy po mga kapatid na pagtaas sa presyo po ng bigas? Aray. Kami po ay nakailang tawag na po sa tanggapan po ni Secretary Chu Laurel ng DA pero hindi ho kami napapaunlakan kasi nga daw ho busy ang ating pong Secretary. Nag-refer siya ng kanila pong spokesperson. Mamaya nga po ating tatanungin dito po sa isyong ito. Napaka-importante po nito mga kapatid kasi nga pinag-uusapan natin dito ay bigas. Although yung kanyang 20 pesos na BBM, yung benteng bigas, ano ba ibig sabihin nun? BBM, benteng bigas, Meron na, yun ba yun? meron na. Oo. Tama, yun. Right? Okay. BBM, benteng bigas, meron na. Ay mas kumbaga mas lumawak po pero hindi naman daw po talaga yon yung solusyon kasi nga as we all know yan po ay subsidized po at yan po ay basically po NFA rice. Ang atin lang po nga din magkakaalaman tayo sa gitna rin po ng mga ating napapanood ng mga pagdinig tungkol din po sa hindi matapos-tapos na agricultural smuggling na nangyayari po sa ating bayan. Maliban dyan, mga kapatid, ang dami mga tampok na balita this morning. At nabalitaan mo na ba na medyo may mga kinakabahan na? Dahil may mga nabanggit daw doon sa... Doon sa... ano bang tawag doon? Ano bang tawag nila, Attorney Conti, doon sa inilabas na dokumento? Ay, yung redacted na document Oo, na daw. dokumento sinasabi na meron daw mga
kasabwat. Ito yung 8. Mhm. Di ba? Na individuals, Manong Ted, na sinasabing co-perpetrators daw ni former President Rodrigo Duterte doon sa kanyang crimes against humanity. Oo, ang lumalabas dyan, syempre, yung 2 incumbent senators kasama doon sa 8 pinangalanan, sina Senador Bato de la Rosa at saka si Senator Bongo, na alam nating dating Special Assistant to the President at dating alam PNP natin na Chief naman pwedeng si humalili Senator kung Bato. sakasakali. Oo. Humalili sa kapag na-disqualify yung isa. Pwedeng humaliling kapalit bilang presidential. Ayun. Ay, tala. 2028. Oo, pinag-uusapan din Oo. anyway. So, ang tanong lang po natin dito, kapag ganung binabanggit, ano ba yan? Yan pa nangangahulugan na paparating na yung Arrest warrant. arrest warrant? Mm-mm. Baka naman, kung sakasakali, baka mauna pa yan kay Saldi ninyo. Hala ka. Asan ba si Saldi? Oo. Hintayin natin ha, ito ho yung development ngayon. Pero sabi daw po, nasa balita ngayon, sila Tito Sen, SP Soto ay magkokokus para pag-usapan tong bagay na ito. Kasi kung si Senator Bato ngayon ay sabi nga, nagkusa na siya. Dahil doon sa sinabi po ni Ombudsman Boying na nakita niya, di ba, yung arrest warrant? Di ba yun ang balita nung una? Alam niya na may arrest warrant daw. Pero unofficial document. Kaya after that, Hindi na siya nagpakita. hindi na ho siya pumapasok. Oo. Pumasok kaya si Senator Bongo Ayun na mamaya? nga. Ha? Subukan mo nga tawagan ng tanggapan ni Senator Bongo. Bagamat tinatanggi niya, ha? Oo. Yung kanyang involvement. Sabi niya, wala akong kinalaman dyan. Ako'y assistant lang. Pati si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre, Manong Ted. Kasama rin siya dun pero he also denied yung kanyang involvement dun sa sinasabing EJK nga o yung bloody war on drugs. Dinideny din niya. Wow. This is really... Pero parang may sinasabi kasi na kabilang doon sa mga dapat na pagdiskusyonan, dapat pa ba itong dumaan sa local courts? Pwede ba yun? Bago ma-issuehan ng arrest warrant? Kasi parang yung kay former President Rodrigo Duterte, wala namang local court eh. Yun nga ang... Ginulat na lang tayo, bigla na lang lumabas eh. Hindi. Yung siguro sinasabi ni Senator Ping na ito yung kine-question ngayon ng kampo ng mga Duterte sa kataas-taasang hukuman na dapat nung dumating yung arrest warrant na yan, hindi siya dapat agad-agad na ibinyahe. Dapat muna ipinresenta yun sa isang hukuman dito nang sa ganun dumaan siya sa proseso para bigyan ng kapahintulutan na ipatupad yun. Yun ang sinasabi nila. Ito yung pending ngayon. Di ba ang sinasabi nga ng lahat ng mga abogado, sila Attorney Torion, dapat muna hindi agad yun pinatupad. Kasi nga Pilipino yan, ito ang kanilang argumento ha. Yeah. Pilipino yan, okay? Ngayon, kung huhulihin mo yan, may karapatan yan under Philippine laws. Yes. Right? So dapat muna yan, dumaan sa lower court. Yun ang sinasabi nila. Kaya malamang yun din ang binabanggit ito. Dapat dumaan sa proseso. Tingnan lang natin kung sakasakali, kung meron nga pong arrest warrant, paano ang magiging diskarte dito ng gobyerno? Available na ba yung jet? Ay! Yun lang. Oo nga, kung naka-ready na ba yan. Pero kasi yun sige. nga din yung pinupunta nila, di ba, Manong Ted, na we still have a working judicial system. So bakit kailangang ibigay agad doon sa ICC? Baka Well, siguro let's see. kung sakasakali na naman maging abala sila, mag-deliver kayo dyan sa basement ng isang hotel. At mapuno na ho yung armored van at sasabihan ka noong tagapangasiwa sa pangungulimbat. Sasabihin, kunin nyo na to, 2 bilyon na yung nandito. Ay, wow. Sandali, busy lang kami sa pagpapadeport di ba naalala mo? Ibang level. Maulit kaya yon, sandali lang po.